guys, paano gumawa na supot ng pandesal. So kailangan natin ng brown paper. So bumili ako ng isang ring, 20 kilos. So paghahatiin ko yung sa gitna para tipid. Pahalas ko rin ito. Kailangan natin ng kutsilyo para mas mabilis. Hati-hatiin mo. Parang talas yung kutsilyo. Parang bungi. Medyo makapal kasi yung ginawa ko. Okay, naputol din. Ayan, tutupin natin ulit. So, dulo sa dulo lang para mas mabilis. Tapos papantayin ulit. Ayan. So, ang size ng papel na to ay 36 by 48. So, ang texture nito is, yung kapal niya is 40 grams. So, medyo makapal siya kasi pang pandesal. Hindi siya pwedeng, medyo glossy din siya. Yung harap glossy, yung likod medyo matte. So, yung ihaharap ko is yung glossy. Kasi yung pagiging glossy niya, yung hindi basta-basta na pupunit. Para siya Manila paper, pero Manila paper kasi hindi glossy. Hatiin ko siya. Ulit. So, bali 1/4 ang matitira. So, 1/2. Ito, 1/4. Tapos, iwa 1/8 ko pa. Kasi kung bibili pa ako yung dating supot na, ay kamahalan. So, pag ganito, ako ang gagawa, is malaking tipid. Ano lang. Wala pang 50 centavos. Pag yung dati yari na binili ko, may kamahalan. So, nasa 50 centavos ata isa. So, sayang din, diba? So, sa negosyo, kung saan ka nakakatipid, doon ka. Yan. Ganito lang siya. Tiin ko siya ulit. So, magiging 1/8 na siya ng 36 by 48. So, pag naputol ako, susundan ko lang kasi minsan hindi ako sumasakto kung saan banda tulas na nakat. So, may maiiwan na hindi nakat. Medyo mabagal kasi matagal yung kutsilyo eh. Walang talas. Kasi kung guguntingin ko to isa-isa, matagal to.
Kaya ginagamitan ko ng diskarte kung saan ako mapapabilis. So, ayan na. Ito na yung kalalabasan yung size. So, 1/8 siya ng 36 by 48. Ito na yung size siya. So, ang gagawin ko dito, so ganito na kalaki yung final na cut niya. Iisa-isahin ko na naman siyang tutupiin. Pag tupi niya, merong nakaangwang. Kaawang. So, meron siyang space dito. So, dito lalagyan ng gawgaw. So, nagluluto ako ng gawgaw. Tapos, tutupiin ko dito. Tapos, lalagyan ko din ng gawgaw dito. Tapos, gawgaw din dito. So, pag ganito isa-isa, medyo matagal. Matagal ang proseso nito. Tapos, dito ilagay ng pandesal. Naka-paste yan dito ng gawgaw. So, ang ginagawa ko para mas mapabilis, ganito yung kalahat yan. Tutupiin ko lahat yan ng ganyan. Pero nagde-demo ako kaya medyo binabagalan ko lang. So pag hindi ako nagde-demo, mabilis lang to. Mabilis ang gawa. Kasi hindi pwedeng pabagal-bagal. Sayang ang oras. Ganyan. Nagawa tayo ng mga ilang piraso ng kapitid. Pero yung iba mas mabilis pa yung mga procedure nila. Parang meron silang technique eh. So yung technique ko lang yung kaya kong gawin. Yung mas mabilis. So magawa lang ako ng piraso. Pag dudugtungin ko yan, halimbawa ito. Marami na siya. So yan. Pagtapat ko dito. May spacing siya. Ganyan kalayo ang spacing niya. Yan. Dito. Yan. So, ganyan siya. So, ganito yung spacing niya. So, dito, lalagyan ko ng gawgaw. Yan, spread na ko naman ipis lang para hindi naman maputol pag medyo. Saka yung gawgaw, hindi ganun kalabnaw. Kasi, maano siya, mapupunit. So, tapos tutupin. Lagyan mo siya ng gawgaw dito, spread. Tapos, tupiin mo siya. Pag tupi, lagay. Yan, medyo mahirap to gawin. Mano-mano eh. Tiyagaan dito sa ganito na kailangan matyaga ka. Yan. So, pwede na no, nalagay na ng paste. So, babalik ka rin natin ulit. So, yung kabila na naman. So, sa kabila, ganun din ang spacing. Pantay dito sa gilid, pantay. Yan, spacing. Pero dito sa gilid, pantay. Dito lang hindi magpapantay. Yan. So, ganito ang mangyayari. Ganyan siya. May spacing siya. So, pag nalagyan na ng gawgaw ito, so, tutupiin natin siya. Tutupiin siya ng paganito. Yan. Ganyan. Yan. Pero, di dapat kung may paste na to. So, pag natuyo na, tapos patutuyuin. Tapos, dito mo na ilalagay yung pandesal o medyo malalim siya. So, pwede mo siyang i-twist dito o kaya scotch tape. Ako tinitape ko. Hindi ko siya tinitwist kasi minsan punong-puno. Hindi siya matwist. So, pag scotch tape, tupi mo lang dito. Tape mo siya dito. Secured na yung pandesal. Yan, ganun lang kadali.